At bigayan na ng bonus kaya marami nang nagki-Christmas shopping. Sinabayan pa yan ng kaliwat ka ng Christmas parties. Kaya ang ending, katakot-takot na namang traffic. Para iwas disgrasya, nakabantay na rin ang mga otoridad sa mga lugar na maraming magpa-party-party. Live mula sa EDSA Guadalupe, nasa frontline balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, gaano katindi ang traffic dyan ngayon? Alam mo, Jiggy, tama kayo. Binabantayan na rin ng mga otoridad yung mga kilalang party venue at magkakaroon din daw ng mga surprise inspection para iwas disgrasya, lalo at nagpapabigat lalo ng trapiko yung mga disgrasya sa kalye. Masakit na sa mata ang gapang na traffic sa EDSA. Kahit saang parte ng kalsada, parang laging nakikipagdigma. Lalo na ngayong araw kung saan nataon pang Payday Friday. Expected naman po na mas bibigat pa, lalong-lalo na po ngayong weekend. Kasi payday weekend po at lahat po ng mga bonuses ay marirelease na. Kaya ang Land Transportation Office magpapakalat ng mas maraming tauhan sa mga lansangan. May mga pupwesto rin malapit sa Quezon Avenue, Tomas Morato at Poblacion sa Makati. Ito yung mga lugar na tinatambayan at kadalasang party venue. Magkakaroon ng mga random inspection ng LTO para masigurong walang magmamaneho ng lasing at maiwasan ng aksidente. Pag nagkaroon kasi ng aksidente, mas lalala pa ang traffic. Kasi maraming may pera kayo, di ba? Baka happy-happy again. Dapat may designated driver yan. No? If you don't drive, pag bumagsak ka sa breath analyzer test, diretso kang kulungan. Sa ngayon, halos dumoble na ang mga sasakyang dumaraan sa EDSA kumpara sa kapasidad nito. Kaya ang ilang motorista hindi na raw magpapaabot ng rush hour sa lansangan kung saan mas matindi pa ang susuunging traffic. Gaya ni Brian, na tanghali pa lang bumili na ng mga gamit sa bahay para hindi naabutan ng gabi. Grabe po, ayoko na po lumabas. Hindi na rin daw muna makikipagsabayan si June sa mga namamasyal sa mall. Siguro pahinga na lang kasi pag ganito ka-traffic, sayang ang gasolina. Sa mga commuter naman naaabuti ng hating gabi sa lansangan at umaasang ma-extend pa ang operasyon ng mga tren, maghanap pa po ng alternatibong mahasakyan. Ayon sa Department of Transportation, sagad na raw ang in-adjust nilang holiday schedule ng MRT3 na 10:34 PM ang last trip mula sa North Avenue habang 11:08 PM naman mula sa Taft Avenue. Hindi raw kayang gawing hanggang alas 12 ng hating gabi ang operasyon dahil mapupurnada ang maintenance activity sa MRT. Jiggy, sa mga oras na to, alam mo, nagkataon lang na ilang minuto bago tayo umere ay biglang lumuwag ang daloy ng trapiko dito sa northbound lane ng Guadalupe. Pero wag tayong paloloko dahil simula dyan sa bandang Pioneer hanggang Ortigas ay napakabigat na ng trapiko at mula dyan sa bandang Krame hanggang Cubao. At ganitong sitwasyon hanggang makarating tayo ng monumento, lalong-lalo na doon sa mga choke points katulad ng East Avenue, Quezon Avenue at SM, dyan sa bandang SM North EDSA. Gayun din sa southbound, napaka-traffic na rin dyan sa may bandang Cubao at meron lamang ilang mga lugar na magluluwag ang trapiko pero hanggang makarating ng Pasay ay napakasikip na rin ang daloy ng trapiko. Gayon din sa mga masisikip na kalye, yung mga looban, napansin din natin kanina ay medyo masikip na rin talaga ang daloy ng trapiko. Paalala lang ng LTO dun sa mga babiyahe para iwas disgrasya tayo ay inspeksyonin muna yung sasakyan, siguraduhin may hangin ng gulong, siguraduhin gumagana yung mga preno para hindi tayo madisgrasya at hindi pa makadagdag sa bigat ng trapiko. Jiggy. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.